kailangang sabihin ni Dolly at nakaramdam ng konting salungatan. Walang paraan na mapagkakatiwalaan niya ang isang bandido na kumidnap lang sa kanya. Ngunit ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na ang bandidong ito ay talagang hindi nangangahulugan ng anumang pinsala. Hindi siya sigurado kung bakit ganoon ang iniisip niya. Intuit ayon lang ng babae. Muli, hiniling niya kay Chiang Dai na sabihin sa kanya ang kanyang mga kahilingan hanggat hindi siya nito sasaktan. Handa siyang sumunod. Nag-isip si Chiang Dai na umupo siya sa tabi ng mesa at tinanong si Soy Ying kung maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ng mundong ito. Ito ang tanging taos-pusong pangungusap na sinabi ni Chiang Dai pagkatapos pumasok sa silid. Kagigising lang niya sa mundong ito hindi pa nagtagal. Kung nais niyang mabuhay, kailangan niya ng karagdagang kaalaman. At ang babaeng nakaupo sa harap niya ay anak ng isang mayamang mangangalakal. Marami siyang matututunan sa kanya. At kaya nag-usap sila lumipas ang oras. At sinabi ni Chiang Dai ang kanyang pasasalamat sa ginang sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa kanya bago umalis sa kanyang silid. Maraming nakakalito kay Su Ying. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa kidnapper niya. Alam niyang hindi taos-puso ang mga salita nito, ngunit napakahusay nitong magsalita para sa isang bandido lamang. Paano siya magsasalita na para bang isa siyang edukado at ambisyosong scholar? Hindi gaanong naiintindihan ni Su Ying, ngunit sa ngayon, maaari siyang matulog, alam na hindi siya aatakehin ng sinuman. Sa labas ng silid, si Hunter Kinman ay tahimik na naghihintay. Hiniling niya sa kanyang punong nayon na hintayin siya sa sandaling siya ay lumabas. Medyo nagulat si Chiang Dai nang makita siya. Bakit siya nandoon? Nakaugalian na ba niyang makinig sa private talk ng mga tao? Walang kamag-anak na lalaki ang narito upang muling tugunan ang kanyang katapatan sa punong nayon. Hanggang ngayon, naniniwala siya na si Chiang Dai ay magiging isang ganid na bandido. Ngunit sa pakikinig sa pakikipag-usap nila ni Miss Soy Ying, labis siyang naantig sa kanyang mga pangarap at ambisyon. Si Kinman ay nanumpa na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang matupad ang mga layunin ng punong nayon. Nakumpleto ng maliit na kaganapan ang nakatagong misyon ni Kinman mula nang mawala ang kanyang asawa. Napakasakit ng puso ni Kinman matapos tratuhin ni Chiang Dai si Miss Su Ying ng may kagandahang loob. Nakuha niya ang buong tiwala ni Kinman na ang pagdukot kay Miss Su ay walang pinagkaiba sa mga aksyon ng Panginoon ng Black Rock City, na nagtulak sa asawa ni Kinman sa kanyang kamatayan. Masama ba ang pakikitungo niya kay Miss Su? Kinman sana ang unang pumatay sa kanya. Alam niyang hindi ganoon kadali ang pagkakaroon ng tiwala ng isang malakas na tao. Chiang Dai ngayon ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang sarili mula sa walang ginagawang masama kay Su Ying. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas ng walang kaganapan, at ngayon ay isang bagong araw sa nayon ng Toad. Si Su Linger ay nagmamadaling pumunta sa village master. Ipinaalam niya sa kanya na may isang tao na narito upang salakayin ang nayon. Laking gulat ni Chiang Dai nang malaman yon. Paanong narito ang kalaban ng napakabilis? Tanong niya kay Zhu na nagtagal. Ilang tao ang umaatake habang humihingal. Ipinaalam sa kanya ng dalaga na iisa lang ang umaatake at may hawak siyang sibat. Sa labas ng mga tarangkahan ng nayon, isang nag-iisang armadong mandirigma, ang sumisigaw na lumabas ang mga bandido at harapin siya. Ang madamdaming binata ay warrior lead. Pagkatapos magdusa mula sa isang panig na pagkatalo, narito siya upang tabyusan ang kanyang sarili at bawiin ang inagaw na batang si Lady Chiang. Nalilito kung bakit ang tanga na ito ay sumakay at makakarinig ng mag-isa. Ano ang posibleng magawa niya ng mag-isa? Siya ay humihiling sa ilalim ng Kinman na mangyaring itaboy siya. Hiniling ng mapagmataas na mandirigma sa kanyang kaaway na arm-asa ng sarili ng sandata bago sila magsimulang makipaglaban. Ngunit tinitiyak sa kanya ni Kinman na hindi na kailangan iyon. Gumagawa siya ng isang higanteng paglukso patungo sa kabayo ng mandirigma na huminto sa ulo ng kabayo at dumiretso sa mukha ng mandirigma bago siya magkaroon ng pagkakataong ay ugoy ang kanyang sibat. Pinulot niya ang warrior lean gamit ang isang kamay, na nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kaina. Halos durugin niya ang mukha ng walang magawang mandirigma sa kanyang napakalaking lakas. Pagkatapos ay itinapon niya siya mula sa kanyang bundok habang pinamamahalaang patatagin ang kanyang sarili sa ulo ng kabayong nag-charge. Malakas na itinapon ang mandirigma kaya naduraj niya ang isang puno habang patuloy na nahuhulog sa bundok. May pakiramdam si Chiang Dai na babalik siya para sa higit pa. Hiniling niya sa ilalim ni Kinman na huwag nang aibuli pa siya at hayaang bawiin niya ang kanyang kabayo. Kung babalik siya, Kinman oblige.
Ngunit pagkatapos ay isang bagay na talagang hindi inaasahan at maswerte ang mangyayari. Inaabisuhan ng system si Chang Dale na matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang nayon mula sa pag-atake ng kaaway, at ang kanyang mga gantimpala ay ibibigay sa kanya. Ito ay kakaiba, hindi pa umaatake ang hukbo ng Panginoon ng lungsod. Pinigilan lamang nila ang isang tanga na nagpasya na pumunta sa kanyang sarili. Paano matatapos ng ganoon kadali ang isang misyon ng gayong kahirapan? Si Chang Dale ay tumatagal ng ilang sandali upang isaalang-alang na maaaring ito ay isang bug sa system. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Narito ang espiritu ng sistema upang ipahayag sa kanya ang lahat ng mga gantimpala na ibinigay sa kanya para sa pagtatanggol sa kanyang nayon laban sa kaaway. Binigyan siya ng dekalidad na metal na sibat, lahat ng kabayo sa bundok ay na-upgrade na. Isang balon ng tubig ang umiikot sa nayon. Ang nayon ay mayroon na ngayong nakapagpapagaling na epekto. Ang lahat ng mga residente ay dahan-daang mababawi ang kanilang kalusugan habang nananatili sa loob ng hangganan ng nayon. Ang isang random na kasanayan ay na-upgrade para sa isang random na tao at 10 lupain ng pagsasaka ang idinagdag sa hangganan ng nayon. Napakaraming gantimpala. Ang lahat ng ito ay nakuha sana matapos talunin ang City Lord's Army. Paano sila maibibigay ng ganoon kadali? Iniisip ni Changgi kung nananaginip ba siya. Para kang pumatay ng tiyahin at kumikita ng ginto. Nanginginig ang mga paa niya sa sobrang kaba. Tinatanong niya ang system spirit kung bakit ito nangyayari. Ngunit ang espiritu ay tumugon lamang na siya ay walang iba kundi ang tagapamahala ng system. Kailan at anong mga gantimpala ang ibibigay ay wala sa kanyang kapangyarihan kahit na mayroong isang bug. Kaya mas mabuting kunin na lang ng host ang lahat at maging masaya. Natigilan si Chang Dale. Ito ay tunay na isang himala. Napansin ng strategist ang kalagayan ng kanyang amo sa nayon, nababagabag ang kalagayan at lumapit ito para tanungin siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa punong nayon na magpahinga sa gabi. Ito ay maliwanag na siya ay nakakuha ng kanyang sarili ng isang asawa, ngunit ang mga Panginoon sa nayon ay dapat matutong magpigil. Masyadong abala si Chang Da para bigyang pansin ang strategist, tinutuya at sinabihan siyang tumahimik kasabay ng pag-anunsyo ng espiritu ng isa pang misyon. Ipagtanggol ang nayon mula sa pangalawang pag-atake. Ang kahirapan ng misyon na ito ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang kapangyarihan ng bundok na naniniwala na hindi niya dapat pabayaan ang kanyang pagbabantay. Ang totoong pag-atake ay maaaring narito sa lalong madaling panahon. Ang kasalukuyang mga reward sa system ay maaari lamang maging isang bahagyang aliw bago nag-overthink siya sa mga bagay-bagay dahil sa harapan ng village, isang pamilyar na muka ang bumungad sa kanya. Muli, ginagamit niya ang kanyang sibat bilang walking crane para umakyat. At maniwala ka man o hindi, siya ay talagang bumalik para sa higit pa. Ayaw ng strategist ng ganyan. Bumalik ang mandirigma para salakayin sila. Hiniling niya sa punong nayo na patayin siya ng isang beses at para sa lahat. Ngunit alam ni Chang Dai na ang Warrior Lin ay, sa katunayan, isang blessing in disguise. Magagawa niya ang walang katapusang dami ng mga misyon sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kanya. Kaya't kung sino man ang gustong pumatay sa dakilang benefactor na ito ay kailangang patayin si Chang Dai. Una, tinanong niya si Warrior Lin kung nagugutom siya at bigla siyang tinatrato ng may paggalang. Ang strategist Zuo ay labis na nalilito sa biglaang pagbabago at paggamot na ito. Alinmang paraan, ang mga salita ni Chang Dai ay hindi dumadaan sa mainit na dugong lalaking ito. Gusto niyang matugunan ang bakal na may bakal. Kung ang kamag-anak naman ay hindi gagamit ng kabayo o armas, hindi rin siya gagamit nito. Gusto niyang manalo ng patas sa kanyang laban, nakalimutang knowledgeable siya kahit na siya ang may kalamangan. Ang resulta ay hindi na mag-iiba sa pagkakataong ito. Kaya hiniling ni Chang Da kay Hunter Qin na siguraduhing hindi niya papatayin ang mandirigma. Nakikiusap siya sa kanya na maging mahinahon at kontrolin ang kanyang lakas. Sumang-ayon si Kinman. Tinutuya ng mandirigma ang Kinman na atakihin siya nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras. Ang malakas na mangangaso ay sumakay sa laban at pinabagsak si Warrior Lin sa bundok ng isang hit. Sinabihan ni Chang Dai ang mandirigma na tiyaking gagamutin siya, ang kanyang mga pinsala at bumalik para sa higit pa mula noong natapos ang misyon na ipagtanggol ang nayon. Muli, ang espiritu ng sistema ay nag-aanunsyo ng mga gantimpala. Gaya ng inaasahan, hindi siya nakakuha ng maraming reward gaya noong nakaraan.
Ngunit marami pa rin ito para sa napakaliit na pagsisikap at sa makatuwid ay isang misyon na ipagtanggol. Ang nayon ay inilabas sa ikatlong pagkakataon. At ang kawawang mandirigma na ito ay muling naglalakad sa bundok para haminin ang mga tulisan. Wala siyang armas o kabayo. Gumagamit siya ng kahoy na patpat para tulungan siyang manatiling gising kapag nakarating na siya sa nayon, Cheng siya muli. Kung ayos lang siya, muli, ang madamdaming mandirigma ay walang pakialam sa mga salita ng mga tulisan. Sinabi niya kay Chang na patuloy siyang lalapit upang labanan siya maliban kung palayain nila si Miss So. Gaya ng dati, hiniling ni Cheng Dai ang kinman na dahan-dahan ang mandirigma, at muli ay natalo siya sa isang suntok. Siya ay binubugbog sa bawat oras at sa bawat oras na siya ay patuloy na bumabalik para sa higit pa, na nagbibigay kay Chang Dai at walang katapusang supply ng mga misyon at gantimpala. Pagkatapos ng maraming oras ng pagsaksi sa mga salamin sa bazar na ito, ang kanyang Panginoon sa nayon, kung makakabalik na sila, gutom na siya. Ngunit alam ni Chang Dai na malapit nang bumalik ang mandirigmang si Lin. Hindi siya nabigo, biglang lumabas ang espiritu ng system upang ipahayag ang pagkumpleto ng isang nakatagong gawain. Since mabait siya at maawain to the point na ipinagtanggol niya ang village niya. At mga oras mula sa kaaway nang hindi pumatay ni isa, lahat ng lalaking residente ng nayon ay magkakaroon ng kanilang charismas. Nadagdagan yun. Hindi talaga masaya si Chang Dai na makita ang reward na ito. Ang pagiging mabuting tao sa salitang ito ay walang ibig sabihin. Mas gusto niya ang isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Huli na ang mandirigma. This time hindi siya yung tipong ganun kadaling sumuko. Ano kaya ang tagal niya? Paano kung atakihin siya ng ilang masasamang tao habang papunta siya sa nayon? Mawawala ang gintong gansa ni Chang Dai kung may mangyari sa batang mandirigma. Sinabihan niya ang iba na manatili sa likuran at bumaba upang tingnan ang binata mismo. Si Lin ay nakatayo sa gilid ng isang mataas na bangin at pinag-iisipan ang kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Pinangarap niyang maging bayani gamit ang kanyang sibat. Nais niyang magkaroon ng mapayapang daigdig na walang anumang digmaan, ngunit paulit-ulit siyang pinahiya ng ilang mga tulisan. Napagtanto niya na siya ay isang pilaka sa isang balon. Ngayon ay papatayin niya ang kanyang sarili at umaasa na muling ipanganak. Isang mas malakas na lalaki. Ipakikilala niya ang kanyang pangalan sa buong mundo sa kanyang susunod na buhay. Ngunit ang kanyang pag-iisip ng pagpapakamatay ay agad na naputol ni Chang Dai. Hindi niya hahayaang mamatay ng ganoon kadali ang Golden Egg Layang-gus na ito. Masama ang tingin sa kanya ng warrior. Tanong niya, dumating man siya upang magbiro sa kanya, maaaring hindi siya kasing husay ng mga bandidong ito, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ipahiya ito ng walang katapusan. Siyempre, nandito si Chang Da para pagtawanan siya. Sa halip, binibigyan niya ito ng leksyon. Sinabi niya sa mandirigma na ang mga kabataan ay sabik na mamatay para sa kanilang mga ambisyon at pangarap, ngunit ang mga tunay na lalaki ay laging nabubuhay para sa kanilang mga mithiin sa isang mapagpakumbabang paraan. Iniisip ng mandirigma na siya ay matapang na mamatay para sa kanyang mga ambisyon. Ngunit hindi ito katapangan. Tinatanggihan lang niya ang sarili niyang kawalan ng kapangyarihan at tumetakas sa realidad. Hiniling niya sa mandirigma na tingnan ang sarili sa salamin. Matatawag pa ba niyang lalaki ang kanyang sarili pagkatapos kumilos ng napakaawa sa mandirigmang si Lin? Masyadong kakaiba ang mga salitang ito na nagmumula sa isang bandido lamang. Ano kaya ang posibleng malaman niya tungkol sa estado ng kanyang puso? Pero sinisiguro siya ni Chang Dai kahit isang bandido lang. Ngayon, siya ay dating isang tao na may mga mithiin at pangarap. Pagkatapos ay binibigkas niya ang eksaktong parehong mga linya na sinabi niya para ma-miss si Su Ying, ang kanyang pangarap na maging iskolar na natutong lumaban tulad ng mga mandirigma, kung paano niya gustong tuklasin ang mundo at tumawid sa dagat. Ngunit pagkatapos ay nakatagpo siya ng ilang sikim na baboy at aso na itinuturing na basura ang lahat ng nasa ibaba nila. Sinabi niya sa mandirigma na gusto niyang baguhin ang mundo. Siya ay nangangarap ng isang lugar, kung saan ang lahat ay mabubuhay ng payapa. At ngayon gusto niyang hawakan ang kamay ng mandirigma at tanungin siya kung handa siyang tulungan siyang makumpleto ang pangarap na ito. Ang corny na tao, paano niya walang kahihiyang copy-paste ang parehong mga linya kahit saan? Pero syempre, hindi alam ng pure-hearted warrior na ang mga eksaktong salitang ito ay ginamit sa harap ng lady na naghahanap hindi pa matagal na ang nakalipas. Namanghalang siya na ang isang bandido ay nasasabi ang mga bagay na unti-unting tumetakas sa kanya ang kanyang kamalayan.
Tinanong ng batang mandirigma ang kanyang sarili kung paano iiwanan ang isang lalaking may ganoong dalisay na mithiin. Iniisip niya kung kulang ba ang kanyang insight. Ipinagpalagay na lang niya na si Changda ay magiging masamang tao, ngunit hindi naman siguro ganoon sa gitna ng mga ganoong pag-iisip, tuluyan na siyang nawalan ng malay at nagsimulang bumagsak sa bangin. Ngunit nasa tamang panahon si Changda para sunggaban siya. Hindi niya kakayanin na makita ang ganitong karapatan ng tao na mamatay sa harap niya. Tinitingnan niya ang mga mandirigma, bagbog na katawan at naaawa sa kanya. Kahit na may ganoong mga pinsala, bumalik siya para labanan ang lahat para lang mabawi si Miss Su. Natural, dinadala niya siya pabalik sa nayon para gamutin. Pagkatapos gamutin ang kanyang mga sugat, tinanong ni Cheng Daolei ang strategist kung mayroon pa ba sila mga gamot sa nayon. Ngunit ipinaliwanag ng strategist na ang lahat ay tinangay ng mga taong umaalis sa lugar na ito. Hindi nagtagal, higit sa lahat, nag-aalala siya na ang ililigtas niyang mandirigma ay maaaring maging especially iya para sa Black Rock City. Ngunit pagkatapos niyang marinig na sinabi ni Chang Dol na 100% na siguradong hindi mangyayari yon. Hindi pinapansin ang strategist, hiniling niya kay Zhu na magtagal na dalhin sa kanya ang kanyang pala at ho, tulad ng taong magaling. Siya ay ang masipag na batang babae, mabilis na dinadala ang mga tool gaya ng hiniling. Si Su Shenzia ay nagtataka kung ano ang balak gawin ng punong nayon sa mga tool na ito. Ipinaliwanag ni Chani na pupunta sila ng treasure hunting. Ang mga reward na ibinigay ng system ay hindi kailanman nahuhulog sa langit. Palagi silang tactical na inilalagay sa paligid ng host sa iba't ibang mga nakatagong lokasyon, at ngayon ang perpektong oras upang hanapin sila. Siyempre, hindi alam ng strategist ang alinman sa mga yon. Hinihiling lang niya sa punong nayon na huwag sirain ang lupa gamit ang mga gamit na hawak niya. Hindi magtatagal para simulan nilang hanapin ang mga reward isa-isa. Nahanap nila ang mga tabletas ng dugo na tumutulong sa pagbawi ng kalusugan. At hiniling ni Chang Dai sa strategist na pakainin ang mga ito sa mandirigmang si Lin. Nang maglaon, pagkatapos tingnan ng mga kabayo na mayroon sila at na-upgrade ang dilaw. Ang kabayo ay magiging mas mabilis kapag tumakas at ang itim na kabayo ay magiging mas mabilis kapag naniningil sa kalaban. Ibinigay ni Chang Dali ang itim na kabayo kay Hunter Kinman Sul. Nakahanap si Linger ng isang metal na sibat sa damuhan, at si Hunter Kinman ay nakahanap ng drum ng digmaan sa mga bato. May nakatago pang ang bandila sa ilalim ng mesa, at ang balon na natuyo sa loob ng maraming taon ay nagsimulang umusbong muli ng tubig sa Zoo Linger. Ang lahat ng ito ay tila gawa ng isang mabait na multo. Ibinigay din ni Chang Dale ang metal na sibat kay Hunter Kinman. Makakatulong ito sa kanya ng lubos na pagbutihin ang kanyang spear martial arts matapos ang mabilisang pagtingin sa walang reward. Napagtanto ni Chang Dai na wala siyang nakuhang espada sa pagkakataong ito, habang ang kanyang pangarap na maging isang gwapong eskrimador ay nananatiling hindi natutupad, hindi pa rin niya nahahanap ang 50 kahoy na kahon na ibinigay bilang gantimpala. Ngunit noon ay nakakita si Zhu Shenghai ng isang nakatagong pinto ng bitag sa ilalim ng isang salansa ng dayami, at magkasama silang pumasok sa loob upang tingnan kung ano ang nasa loob nito. Ito ay kung saan ang 50 kahoy na kahon ay nakaimbak sa puntong ito. Nag-iisip si Zhu Shenjai kung nag-iwan ng isang uri ng pamana ang dating punong nayon para kay Chang Dalei. Paano magkakaroon ng napakaraming bagay sa isang abandonadong nayon? Tinanong niya si Chang Dai kung ang mga kahoy na kahon na ito ay naglalaman ng ipon ng matandang nayon master. Hindi rin sigurado si Da. Mayroon lamang isang paraan upang malaman. Kailangan lang nilang buksan ang mga kahon upang makita kung ano ang nasa loob. Si Chang Dalai ay nasa sabik na makakuha ng isang uri ng napakabihirang kayamanan, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi ganoon kaganda. Isang tambak na bato lang ang nakuha niya. Literal na basura. Ano ang isang lubos na pagkabigo? Talagang mataas ang pag-asa niya para sa gantimpala na ito. Humihingi ng pahintulot si Zhu Shenjai na magbukas ng isang kahon. Sigurado si Dai na mas malala pa ang swerte ng strategist. Hindi siya makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang. Binuksan ni Shenjai ang kahon at sa pagkakataong ito ay iba na ang laman. May kung anong itim na pulbos sa loob nito. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Chang Dai na ito ay pulbera, isang bagay na hindi dapat umiral sa mundong ito. Ito ay maaaring maging susi sa pagtalo sa Black Rock City. Hiniling ni Chang Dalai sa kanyang strategist na mabilis na buksan ang bawat kahon upang makita kung may mahahanap pang pulbera.
At sigurado, nakakuha siya ng 10 kahon ng pulbera, 20 kahon ng bato, at isang tambak ng mga sirang armas sa punit-punit na damit. Ito talaga ang kailangan niya sa ganitong kalaking pulbera. Makakaisip si Chiang Dai upang palayasin ang mga umaatake mula sa Black Rock. Hindi alam ni si Tinjay kung ano ang itim na pulbos, ngunit hiniling sa kanya ni Chiang Dai na panatilihing ligtas ang mga kahon. Gagamitin niya ang mga ito mamaya. Ang Hangul na strategist ay nagtataka kung ang mga kahon ay gagamitin bilang panggatong sa taglamig. Hindi niya alam na ang pagsunog ng mga kahon na iyon ay mauuwi sa pag-ihip ng buong bundok. Binalaan siya ni Chiang Dai na kapag nabasag niya ang isa sa mga kahon na iyon, susunugin niya ito. Sa halip, pagkatapos ay tinanong niya ang strategist kung saan matatagpuan ang bukirin ng nayon. Sinabi sa kanya ng strategist na ang bukirin ay nasa likod ng burol. Ilang taon na itong desyerto. Hiniling sa kanya ni Chiang Dai na tipunin ang lahat upang bisitahin ang lupaing ito. Sa kanilang paglalakbay, Zhu Shen, sinabi ni Hai sa lahat na naghagis siya ng ilang buto ng trigo sa mga bukid noong tagsibol, ngunit nag-aalinlangan siyang may tumubo. Walang sino man ang nag-aalaga sa mga bukid. Ito ay dapat na isang kaparangan sa ngayon, ngunit sa kanyang sorpresa, hindi lamang ang trigo ay tumubo, ngunit ito ang pinakamagandang ani na nakita nila. Ito ay walang kulang sa isang himala. Zhu Shenhai ay hindi maiwasang magpasalamat sa Diyos. Ang espiritu ng sistema ay lumabas upang sabihin sa kanyang host na ang lahat ng 10 mga lupang sakahan ay naitala na. Ang Zulinger ay tumatakbo sa paligid ng field na may kasab-ikan. Kinman speculates na ito magkano. Ang trigo ay magiging higit pa sa sapat upang makaligtas sa taglamig, hindi lamang iyon. Ngunit ang mga dayami ng trigo ay maaaring sunugin upang panatilihing mainit ang mga ito sa darating na malupit na panahon. Dapat nilang anihin ang lahat bago sumapit ang tag-ulan. Sa muling pagtingin sa himalang ito, ang bawat isa ay lumuhad upang pasalamatan ang sinumang mabait na Diyos na biyayaan sila ng kanyang mga pagpapala. Kung titingnan ang kanilang sinseridad, napagtanto ni Cheng Dali na hindi lahat ng bandido ay masama. Sila ay naninirahan lamang sa isang dinastiyang digmaan. Maging ang 3 taong nasa harapan niya ay napilitang mamuhay ng mga tulisan dahil sa kanilang mga kalagayan. Dati scholar si Zhu Shenhai sa isang nayon sa ibaba ng bundok, ang mukha niya. Ang paboritong libangan ay ang pag-inom ng alak at paglalaway habang nakatitig sa dibdib ng mga babae. Ngunit may mga masasamang tao. Saan ka man magpunta, ang ilang mga naninirahan sa nayon ay nagsimulang manatiling nakatutok sa Zhu. Minsan ay sinubukan pa nilang sunggaban siya sa pamamagitan ng puwersa. Alam ng Zhu Shenjai na hindi niya kayang labanan ang mga taong ito, kaya gumawa siya ng tusong pekana. Sinabi niya sa mga masasamang bastard na ikakasal siya kay Zulinger sa kanilang pinuno. Binihisan niya ng maganda ang kanyang anak at inanyayahan ang lahat sa kanyang cottage. Inihain niya sa kanila ang laso na alak at nang sila ay mawala ng malay, pinatay niya ang lahat at sabay-sabay na sinunog ang kubo. Ang mag-ama ay tumakas para sa kanilang mga buhay at pagkatapos ng maraming paikat-ikot sa kalaunan, sila ay napunta sa nayon ng Pilaka. Marahil yun lang ang pagkakataong nagtagumpay ang isa sa pekana ni Zhu Shenhai, ngunit humanga si Chiang Dai. Ginawa ng marupok na matanda ang lahat para mailigtas ang kanyang nag-iisang anak na babae. Iyon ay higit pa sa kahanga-hanga. Matapos tingnan ang mga bukirin, bumalik ang lahat sa nayon. Ginugugol ni Chiang Dai ang oras na ito upang pag-aralan ang bandila na natagpuan nila sa kanya. Mukhang isang pilaka na may ilang uri ng itlog sa kanyang ulo, ngunit ipinaliwanag ni Zhu Shenjai na ito ay isang pilaka sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Isang makalangit na pilaka na lalamunin ng buwan? Wala talagang pakialam si Chiang sa malalim na kahulugan ng watawat, ngunit maganda pa rin na magkaroon nito. Hiniling niya sa Kinman na isabit ang bandila sa pasukan. Ang maliksi na mga ngaso ay tumalon pataas patungo sa poste ng watawat at ilang magaling na hakbang at pagkatapos itong isabit, bumaba siya upang pahalagahan ang tanawin kasama ng lahat. Nagkataon na full moon at mukhang maganda ang watawat na watawat. Pinupuno nito ang lahat ng pakiramdam ng layunin at kalayaan. Ang nayong ito ay tahanan na nila ngayon, isang tahanan. Dapat nilang protektahan. It all cost even to Chiang Dai who came from a different world. Ito ay isang teritoryo na dapat niyang protektahan. Isang araw ito ay magiging isang maalamat na nayon sa bundok. Ito ay simula pa lamang sa ilalim ng magandang kabilugan ng buwan. Ang espiritu ng sistema ay lumalabas upang ipaalam kay Chiang Dai.
Dahil ang watawat ay ibinitin, ang mga bayani mula sa malayo at malawak ay makakarinig tungkol sa kanyang mga laban at darating upang maging kanyang mga sakop. Ito ay kapag nakuha niya ang kanyang bagong misyon. Magtipon ng 100 katao. Dapat niyang itaas ang populasyon ng bundok sa 100 at bilang gantimpala, magkakaroon siya ng isa pang pagkakataong gumuhit ng lottery. Noong huling pagkakataon ay nakuha niya si Kinman bilang isang maasahang subordinate sa pamamagitan ng lottery na ito. Ano kaya ang makukuha niya this time? Taning panahon lamang ang makapagsasabi. Sa ngayon, dapat siyang gumawa ng plano para palayasin ang Black Rock City. Ito ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ngayon. Ang pinuno ng escort group, na ni-rate ni Chang Daolei, ay nakaluhod sa harap ng kanyang Panginoon habang ipinapaliwanag ang nangyari sa King Alam Mountain. Sinabi niya sa City Lord na 300 bandido ang umatake sa kanila habang ini-escort nila si Miss na naghahabol sa Black Rock City. Pinamunuan sila ng isang nakakatakot na mandirigma na nagngangalang Zhu Shenjai, na tinawag ang kanyang sarili na Haring Pelaka habang nakikipaglaban sila sa mga bandido. Nagmamadaling lumabas si Zhu Shenjai upang salakayin sila at pinunasan ang lahat. Isang matandang lalaki na nakaupo sa lungsod. Ang Lord's Hall ay kainahinala sa numerong ito. Tinanong niya ang escort leader kung laging napakaraming bandido sa Toad Ridge. Huli na para balikan ang mga sinabi niya. At dodoblehin lang ng leader ang drama para iligtas ang leeg habang umiiyak. Sinabi niya sa Panginoon na hindi lamang mayroong higit sa 200 bandido, kundi pati na rin ang isang grupo ng mga thug mula sa Yanchun State. Nakadapa siya sa harap ng lungsod, Panginoon, upang magsisi sa kanyang mga pagkabigo. Umaasa siya na siya ay pagpapakitaan ng awa, ngunit ang Panginoon ng lungsod ay isang malupit na tao. Agad niyang sinabihan ang kanyang mga bantay na patayin ang pinuno ng escort. Makasigaw lang ng awa ang kaawa-awa habang kinakaladkad siya. Iyan ay kapag ang lungsod, Panginoon, anak at sabihin ang mga hakbang sa bulwagan. Hiniling niya sa kanyang ama na pahiram sa kanya ng ilang tropa para maibalik niya si Miss So mula sa mga bandido. Ngunit iyon ay masyadong nakakaabala sa lungsod. Panginoon, sinabi niya sa kanyang anak na ang isang babaeng tulad ni Soying ay maaaring palitan anumang oras ay makakahanap siya ng bagong asawa sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanyang anak ay may iba't ibang ideya. Hindi raw siya karapat-dapat na tawaging lalaki kung hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang magiging asawa. Ang tumatangkilik na ama ay nagbibigay sa kanyang mga kahilingan at nagtanong kung ilang tropa ang kailangan niya. Ang hanggal na anak ay nagsabi ng isang walang katotohanan na numero na ang Panginoon ng lungsod ay hindi maaring makatulong ngunit spurt out ang tsaa. Siya ay umiinom ang matanda ng bulwagan ay lubhang kinakabahan din. Hiniling niya sa young master na muling isaalang-alang ang numerong yon. Hindi biro ang paglalagay ng hukbo ng 2,000 sundalo para harapin ang ilang bandido, ngunit determinado ang binata. Marami na siyang nabasang nobela tungkol sa digmaan at pinagpapantasyahan niya ang kilig ng labanan. Sa tingin niya, ang paglupig sa kanyang kalaban ang tanging daan patungo sa tagumpay bilang kanyang magagandang katulong. Isa pang tasa ng tsaa, ipinaliwanag ng Panginoon ng lungsod sa kanyang anak na hindi niya ito mapapahiram ng 2,000 sundalo. Mayroon lamang silang 5,000 sundalo sa lungsod. Maaari lamang siyang magpahiram ng 1,000 sundalo sa pinakamaraming. Pumayag naman ang anak niya. Humihingi siya ng 200 kabalyero, 200 mamamana, 300 eskrimador, 100 armored knight, at 200 sibat na may hukbong tulad niyan. 300 bandido ang magiging isang piraso ng sipa dahil noon pa man ay pinangarap niyang mamuno ng isang hukbo. Ang Panginoon ng lungsod ay sumang-ayon sa kanyang anak. Hinihingi, binibigyan din niya ng pagkakataon ang escort leader na patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat muli sa pamamagitan ng pag-akay sa young master sa mga bandido. Ang pinuno ng escort, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nagbibiro siya. Sila ay inatake ng 2 tao lamang. Kung ang isang hukbo ng 1,000 sundalo ay maglalakbay ng napakalayo upang harapin ang 2 bandido lamang. Ang kanyang ulo ay siguradong igulong pagkaalis nila sa lungsod. Tinanong ni Lord ang matanda kung ano ang tingin niya sa diskarte ng kanyang anak. Ang elder na ito ay naging strategist ng Black Rock City at siya ang namamahala sa pagpapatakbo ng karamihan sa mga internal na operasyon. Ipinaliwanag niya sa Panginoon na ang plano ng young master ay puno ng mga Holes cavalry na hindi makakalaban sa masukal na kagubatan ng bundok at ang mga armored knights ay maging masyadong mabagal sa paglalakbay sa ganoong kalayuan. Alam din ito ng Panginoon ng lungsod.
Hinayaan na lang niya ang kanyang anak upang matupad ang kanyang pangarap na pamunuan ang isang hukbo. Nagtanong ang strategist kung tuturuan ng Panginoon ng lungsod ang iyang master kung paano utusan ang kanyang mga tropa. Ngunit ang bastard na ito ng Letcher ay walang pakialam. Hindi raw niya gustong isipin ang mga ganitong problema. Gusto lang niyang i-enjoy ang oras niya sa mga batang babae. Sinabi niya sa strategist na kung siya mismo ang makakaranas ng gayong mga kasiyahan, malalaman niya na walang ibang bagay sa mundo ang dapat isipin. Ang katawa-tawang pangungusap na ito ay nagpapaisip sa strategist kung siya ay naglilingkod sa ilalim ng tamang master. Ang hinaharap ay mukhang madilim. Bumalik sa Toad Village, si Cheng ay nagkakaroon ng diskarte sa pakikipagpulong kay Su Ying. Sinabi niya sa kanya na ang Black Rock City ay walang nakatayong hukbo, na isang malaking sorpresa kay Cheng Dalei. Paano pinapakain ng lungsod ang 5,000 sundalo kung 20,000 lang ang populasyon nila? At kung walang nakatayong hukbo, paano nila ipagtatanggol ang lungsod kung ang pag-atake ng kaaway na nagdedemanda ay nagpapaliwanag na ang mga tropa ay palaging maaaring makuha mula sa mga sambahayan ng militar? At kung ito ay isang malawakang pag-atake, maging ang mga mamamayan ay hahawak ng armas upang sumama sa laban. Sinabi niya sa kanya na sa likod ni Chu at gustong magsanay ng hindi bababa sa 500 nakatayong tropa. Ngunit dahil masyadong maraming mapagkukunan ang kanilang ginagamit, ibinaba ng Panginoon ng lungsod ang ideya. Ipinaliwanag ni Cheng na si Han Xuan at nagdemanda, na siya ang head strategist na nangangasiwa sa lahat ng panloob at panlabas na bagay ng Black Rock City. Isang tunay na taong may talento. Kung tatanggihan ng Panginoon ng lungsod ang mga panukala ng napakagandang strategist, iniisip ni Chiang Dai na isa siyang basurang pinuno para sa kanyang mga tao. Si Suang ay walang simpatiya sa Panginoon ng lungsod, ngunit hindi niya maaaring pabayaan ang pangungusap na ito ng basta-basta. Kung siya ay basura, ibig bang sabihin ay mas mapangasiwaan ni Chiang Dai ang lungsod kaysa sa kanya? Hindi nagtagal upang sagutin yun ni Chiang Dai. Hindi niya kayang pamahalaan ang isang lungsod. Siya ay hindi kailanman naging isang Panginoon ng lungsod. Marunong lang siyang makilala ang isang walang kwentang tao. Pagkatapos marinig na ang pagdemanda ay nagsasabi sa kanya na ang pag-urong ay ang tanging pagpipilian. 4 lang ang tao sa village. Kung aalis sila ngayon, baka makalabas sila ng buhay. Ngunit tumalikod si Chiang Dai para sabihin sa kanya na mali siya. Mayroong 5 tao sa nayon dahil nagpasya din ang Warrior Lin na sumama sa kanila. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid upang tingnan ang Warrior Lin. Matapos siyang makita, tinanong niya kung paano siya gumaling. Ang Warrior Lin ay mas maamo sa harap ni Chiang Dale. Ngayon ay tinutukoy niya siya bilang punong nayon. Ngumiti si Chiang Dale at iniunat ang kanyang mga kamay patungo sa batang mandirigma, hinihiling sa kanya na samahan siya sa kanyang marangal na layunin. Matapos siyang tratuhin ng napakabait, ang Warrior Lin ay walang pagdududa sa kanyang isip na ang bandidong ito ay, sa katunayan, isang kahanga-hanga at mabait na tao. Noon pa man ay nais ni Lin na maging isang bayani, at pakiramdam niya ay si Chiang Dalai ang manggana sa kanya patungo sa kanyang mga mithiin. Nag-cruise ang kanilang mga kamay at umaasa na sama-samang lumaban para sa magandang kinabukasan.